malagim na nangyari sa God Valley, ipapasilip. Rock Pirates, Garp, Roger at ang God Knights maglalaban. Batang Kuma nakaharap si Saint Saturn. At bakit umiiyak si Kuma at Genie? Pag-usapan natin yan sa One Piece Manga Chapter 1096 na may title na Kumachi. Nagsimula na ang slave hunting game ng mga Celestial Dragons. Ang mga pangyayaring ito ay nangyari 38 years ago na sa isla ng God Valley. Makikita natin dito nagsisitakbuhan ang mga tao papalayo sa sentro sa sobrang takot kasi binigyan lang sila ng isang oras para makatago bago simulan ang madugo at sadistic na laro ng mga Celestial Dragons. Rabbits pa nga ang tawag at turing nila sa mga tao. May mga rare rabbits at super rare rabbits pa silang tinatawag na may corresponding points. Kung single hit kill, may bonus pa. But wait, there's more. May bonggang prize pa daw na ihahanda para sa winner. Ay nako, pinakita dito si Garland Garling at ang ibang God Knights na hindi pa pinapangalanan. Bata, matanda, babae, lalaki, mayaman, mahirap, lahat walang papaltusin. Lahat papatayin nila. Punta naman tayo sa Navy HQ. Makikita natin dito si Kong na tinatawagan si Garp para pumunta sa God Valley kasi meron daw malaking panganib na magkukos ng disaster sa mga Celestial Dragons. Pero walang interest si Garp para tulungan ang mga Celestial Dragons kasi kasalanan daw ng Celestial Dragons at Marines dahil kumuha sila ng treasure sa Pirate Island o Hashinosu. Hindi klaro kung anong treasure ito. Sa tingin ko ito yung ginawang premyo sa paligsahang ito. Pwedeng mga devil fruits pero yun nga wala tayong idea. Ano sa tingin nyo ang mga treasure na ito? Balik tayo kay Garp. Sabi pa niya dahil nga kinuha ang treasure sa Pirate Island kung saan nakabase ang Rock Pirates, matik na babawiin nila ito. Pero noong binanggit ni Kong na pupunta din si Roger, biglang naging excited si Garp at nagalit kung bakit hindi kaagad ito sinabi ni Kong at mauunahan pa daw siya ng Rock Pirates. Balik tayo sa God Valley sa West Blue. Dito nagbibigay ng mensahe ang batang Ivankov para mabuksan ang mga mata ng kapwa rabbit sa realidad na hindi totoo ang promise ng mga Celestial Dragons na kung makakaligtas ka ng 3 linggo, papalayain ka nila. Kasi sa lahat ng previous hunts, lahat 0 survivors. Meaning lahat sila ay mamamatay kung wala silang gagawin. Nagbigay sila ng false hope sa mga rabbits kasi walang thrill pumatay ng rabbit na sumuko at nakatayo na lang. Kaya sabi ni Ivankov, mag-focus silang lahat sa pagtakas. Puntahan natin si Saint Garling na madali lang nakakuha ng 10,000 points kasi tinatarget niya ang mga high value at super rare rabbits lang. Ang hunting game na ito ay televised live at pinapanood sa Marijoa. Puntahan natin ulit si Ivankov. Naging effective ang mga salita ng batang Ivankov dahil dito tinulungan siya ng isang fishman tanggalin ang kanyang posas. Ang sabi naman ni Genie na ang paraan para makatakas sila ay kunin ang mga premyo mismo kasi ang isang premyo ay isa sa pinakamalakas na devil fruit, yung devil fruit ni Kaido, at ang isa ay ang Popo fruit o ang devil fruit ni Kuma sa present time. At kung sino sa kanila ang makakakain ng nasabing devil fruits, gagamitin nila ito at tatakas sa malaimpyernong sitwasyon at sa mga marines. Pero sabi ng isang rabbit na imposible daw itong mangyari kasi ang mga prizes ay nasa gitna ng isla. Pero dahil isang pro na magnanakaw at wiretapper si Genie, na ipakalat na niya sa labas ng isla ang impormasyon na nangyayari sa God Valley at siguradong may nakakuha noon at iyon ang magiging decoy nila para mag-succeed ang kanilang plano. Nagpresenta si Kuma na tutulong kasi sa laki ng kanyang katawan malaki ang chance niya na makakasurvive at hindi niya gustong may mamatay sa kanila. Nabighani at napabilib naman si Genie sa sinabi ni Kuma. Parang may nai-inlove na yata. At sabi ni Ivankov na hindi niya din hahayaan na may mamatay at lahat sila makakatakas sa God Valley ng sabay. At biglang may sumabog na isang marine warship. Nabigla ang mga marines at nakita nila ang
ang Rock Pirates. Though hindi natin makikita ang aktual na itsura ni Rox D. Sebek, nag-utos ito sa kanyang crew na sundan nila siya. At makikita natin sa panel na ito ang makatindig balahibong lineup ng Rox Pirates na nagtatalo kung sino ang in charge at kung sino ang makakakuha sa treasure. Kasi sabi ni Whitebeard dito na wag daw magmadali si Rox at kailan daw niya sinabi na hahayaan siyang utusan lang nito. Si Big Mom, Kaido, Captain John at Cheeky ay nagtatalo tungkol sa treasure. Si Captain John nga pala ay yung naging zombie sa Thriller Bark at ang dalawang ito ay sinasabi nila na naging zombies din. Pero para sa akin malaki ang chance nga sila nga ito. Sa forma ng helmet pa lang kahawig talaga. Ano sa tingin nyo? At dito din natin nalaman na si Gloriosa, ang former empress ng Kuja Pirates o si Elden Yon, ay membro pala ng Rock Pirates. Nakaka-excite talaga. Dapat daw i-check muna kung nandito nga ba yung hinahanap nila, sabi ni Whitebeard. Sabi naman ni Shiki, sino daw ang naglagay kay Whitebeard as in charge? At sabi ni Kaido na papunta na din daw si Roger. Basta ang gulo ng grupong ito. At nagsimula na ngang umatake ang Rock Pirates. Nagalit naman ang isang Celestial Dragon sa isang Marine kung ano daw ang gagawin ng mga Marines kung mapapahamak sila. Nagulat ang mga Marines dahil dapat isa itong top secret. Pero bakit ang daming mga pirata ang dumarating sa God Valley? Wala silang idea kung ano ang mga pakay ng mga piratang ito. At dumating na din ang Roger Pirate sa isla. Makikita natin si Fee Garland Garling nag-uutos sa mga Marines na protektahan ang mga Celestial Dragons at mag-ready ang mga God Knights. Dagdag pa nito na useless daw na pinalibutan pa ng mga Marine warships ang isla, madali lang naman palang pasukin ng mga pirata. Hindi na nila naiintindihan ang mga nangyayari. Naghunting games pagkatapos dumating ang Roger at Rock Pirates. Pero hindi pa tapos. Biglang dumating ang grupo ni Vice Admiral Garp na excited makita at makalaban si Roger. Makikita din natin si Bogard, ang right hand ng Marine hero na si Garp sa panel na ito. Mga fans ni Bogard, mag-ingay! Sa next panel, successful na nakuha ni Ivankov at Kuma ang dalawang Devil Fruits dahil sa kaguluhang nangyayari at ready na sana silang kainin ito. Pero dumating si Big Mom at naagaw nito ang Fish Fruit o ang Devil Fruit ni Kaido sa kamay ni Ivankov at muntika na makuha din ang Popo Devil Fruit na hinahawakan ni Kuma. Pero sumigaw si Ivankov na kainin ito para sagipin ang kapwa rabbits. Dagdag pa nito, kahit isa lang ang masagip ni Kuma, considered na ito na successful. Kinain nga ito ni Kuma pero bigla itong tumilapon sa kapangyarihan ng mga mata ni Saint Saturn. Dahil isang buccaneer si Kuma ang maging alipin, umamatay lang daw ang magiging buhay ni Kuma, sabi pa ni Saint Saturn. Sabi pa ng batang Kuma kay Saturn kung isa ba itong importanteng tao. Hindi niya naiintindihan kung bakit may nabubuhay na mas importante kumpara sa iba. Kung mabubuhay lang daw na alipin, ano pa ang silbi na mabuhay pa? Dagdag pa nito, kung meron man siyang kapangyarihan, gagamitin niya ito para sumagip ng mga tao kagaya ni Nika. Sagot naman ni Saturn na yan ang dahilan kung bakit dapat mawala sa mundo si Kuma. At ito ang huling panel na pinakita ang God Valley. Hindi klaro kung ano ang nangyari talaga. Ang nakikita lang natin dito ay napapalibutan ng Black Lightning at maitim na ulap ang God Valley. At sa next panel, sa Sorbet Kingdom ng South Blue, ipinalabas na lang sa news ang heroism ni Garp at tinago kung ano talaga ang nangyari sa God Valley. At sa panahong ito, parang sinusunod pa ni Morgan ang nasa itaas kung ano ang ipapalabas nito na news sa mundo. Makikita natin sa panel na ito ang batang si Kuma, Ivankov at Genie na nasa loob ng simbahan. Tinatanong ni Ivankov kung hanggang kailan magdadasal si Kuma. Sabi pa ni Kuma na mas marami pa sana siyang masasagip doon sa God Valley. Pero sabi ni Ivankov, wag itong magsalita ng nonsense kasi humigit 500 ang naisagip ni Kuma sa malaimpyernong lugar na iyon. Nagpasalamat at napaiyak si Genie dahil dito at tinawag niyang Kumachi si Kuma. At si Ivankov naman ay tinawag na Hands of Liberation ang mga kamay ni Kuma. At sa panel na ito, nagpaalam na si Ivankov sa kanila at nagpaiwan naman si Genie kay Kuma habang iniisip pa nito kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Sabi naman ni Kuma kay Ivankov na hindi niya malilimutan ang mukha nito habang nabubuhay pa siya. At dito nadurog yung puso ko. Imagine nyo kung gaano kasakit kay Ivankov na hindi makilala ni Kuma nung nagkita sila sa Marineford. Ay nako. At dahil mas matanda si Genie kay Kuma, nag-isip ito ng paraan para may makain sila. At
Ang pagbibenta ng kahoy ang naging paraan nito para makabili ng pagkain at mabuhay. Meron dalawang bully ang umaway kay Kuma pero binugbog ito ni Genie. Sabi pa nito na pick on someone your own size. Own size nga kasi pareha silang maliliit. Well, kidding aside, tinulungan at tinanggal ni Kuma ang pinsala ng dalawang bata gamit ang kanyang devil fruit. At kung mapapansin nyo, ang dalawang batang ito ay naging miyembro ng crew ni Bonnie. Henyo talaga itong si Master Oda, akalain mo yun? At sa kauna-unahang pagkakataon, kumain sila ng napakasarap na pagkain galing sa kanilang binibentang kahoy. At masaya si Kuma na nakikitang masayang kumakain si Genie. At tinawag niya si Genie na isang big eater o glutton. At ito ay isang hint na si Genie ay ina ni Bonnie. Alam naman natin na ito din ang bansag kay Jewelry Bunny, the glutton o big eater. At napag-usapan nila kung anong edad sila naging alipin at pareha silang sumagot na 4 na taon. At umiyak silang dalawa sa sobrang saya ng nararanasan nilang kalayaan. At dito nagtatapos ang One Piece manga chapter 1096. Grabe, ang daming nangyari sa chapter na ito. Parang sumakay tayo sa emotional roller coaster. Nagsimula ang chapter sa horror at suspense, tapos naging exciting at nagtapos ng malungkot na masaya. Ay nako. Pero ang tanong, ano kaya ang nangyari sa God Valley? Paano ito talaga natapos? Paano din nakatakas si Kuma at ang mahigit 500 tao sa islang iyon habang kaharap si Saint Saturn? Tinulungan kaya sila ng Roger Pirates or ni Garp? Sino sa tingin niyo ang tumulong sa kanila? Bakit hindi tumanda si Saint Saturn at malamang ang iba din ng mga Gorosei? Sino at ano ang mga pangalan ng ibang karakter na miyembro ng Rock Pirates? Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, malaking kasiyahan po sa akin ang inyong pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Hanggang sa muli, kita-kits sa next video.